Ganito tanan. Huwag ka alala ng aluwang kapatata mo. Oo, Brad. May lecture na yata. Okay, pangapagyapong sigurado. Kanila papuntatang. Okay. So, amen. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob niya sa atin. Okay. Ihanda na po natin ang ating mga sarili at yan, tatawag ko na po ang ating MC, si Brother Jonathan po. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tulog pa yung iba. Sa araw-araw po nating ginagawa, lagi po nating iniisip dapat na ang Panginoon laging nasa atin. Ano mang pagsubok yan. Sabi nga sa sa Hebrew 13:5, huwag kayong magmukhang pera, sabi niya. Masiyahan kayo kung anong nasa inyo, sapagkat, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, sabi niya. Tapos sabi dun sa 6, buong tapang niyong sabihin na ang Panginoon laging tumutulong sa atin. Atin ko pong malating testimony. Si Dane po, makita niyo yung lakad niya. Nasabihan, ooperahan po siya eh. Ang bata pa niya, ooperahan. Tapos nag-pray kami. Tapos nag-iba, nagkaroon ng solusyon. Injection naman po. 1 month siyang i-injectionan para umayos at matunaw yung sa mga joints niya para makapaglakad siya ng maayos uli. Kaso 45,000 monthly. Sabi ko, lagi kong iniisip na ang Panginoon laging tumutulong yan. Gagamit siya para matulungan ka. Tapos isang araw lang, nasabi ko lang dun sa kaibigan ko, sabi ko, yung anak ko kailangan ng injection, 45,000 monthly, sabi ko. Ginawa niya, kinausap niya yung presidente namin. Tapos yung presidente namin, tinawagan niya si Cayetano. Tapos, hiningi niya yung number ko, tinawagan ako. Tapos, tinulungan kami. Sabi ng presidente namin ngayon, sabi niya, huwag kang mahiya kung anong kailangan mo, sabihin mo, sabi. Sinabi ko, ganun. Tapos binigyan po kami ng yung para pambili ng gamot. Binigyan kami ng 150,000. Tapos sabi ko sa presidente namin, Sir, parang 3 months lang po yun, 1 month kasi, sabi ko. Hindi, magsabi ka lang, sabi. Tinawagan, minessage ko uli. After po ba ng 3 months, sabi ko, pwede po ba akong humingi uli? Sige po, sabi niya. Tapos isa pa yun, tumawag uli yung dating presidente naman namin, kinausap yung sa PCSO. Hindi ko alam ngayon kung sino yung uunahin ko, pero sabi ko nga, ang Panginoon laging tumutulong sa atin. Ano man yung kailangan natin, manalig ka lang sa Kanya. Sabi nga, nung si Jesus nasa bangka, di ba? Bumabagyo na. Kahit anumang pagsubok yan, nandyan ang Panginoon. Kaya lagi tayong tutulungan. Po, tumayo po tayo at samahan niyo po ang basahin natin dito po sa Lucas chapter 2, verse 10 to 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Awesome ko na yung pagkakatamang opening prayer. Sige po, dukop tapo at manalangin.
Doon tayo po yung kayang presensya, mga kanita Ginoo. Mga kanita, maging Christ nice, yung kaya katamong gawon kaya. Lord, salamat po. Kim pagkakataon na binya mo kay kaming oras iti Ginoo. Ano makanano, inaos mo kami, dahil mo kami king balay mo sambahan, bampurian dakat pasalamatan king kaming biya. Lord, rin po rin kay kaming puso, pasyasat mila, palinis mila, bang kanita Ginoo maging karapat dapat kami king banal mong harapan. Lord, na naman po yung kaya kami pamagkulang, agawang kasalanan, king kinubna ng Peparomingo, patawaran mo kami Ginoo, ulingi kami Ginoo, tao kaming palpikasala Ginoo. Anya Ginoo, adon kaya po yung kaya kayo presensya, yung kaya kang banal Espiritu, antabayanan mo kami king kaya kaming gawan, magpuri kaya ka, magsamba kami kaya ka Ginoo. Sentro mo po rin kaya kaming puso, bang kanita, apagkabiyemi, inggawan mga itigya kagin. Salamat po Lord, king Peparominggong, iningat mo kami, naya mo kayo mong pepabran. Binya mo yung kailangan mi, kimbalang metong kaya kami. Lord, orin po rin kaya kaming puso. Masaya kaya pong magpuri kaya ka. Magpasalamat, king kaya ganaganang binya mo kaya kami. Lord, panalangin ko, yung gawain mga itigin, ikaw yung manimuna, bang kanita Ginoo, maging masaya ka, panimunan mo kami, king kaming gawan. Salamat po Ginoo, king Peparominggong, iningat mo kami. Lord, dalangin ko po kaya ka rin kapatid ming alapa, anong makanano na naman ka rin lang gagawan Ginoo, tagkilan mo la puso Ginoo, buklat mo lang ka rin lang kaisipan na ing warsay ating gawain king kaya kang banay sambahan. Tarian mo lagi no, bang kanita Ginoo, era pabustan ing kasalpantayanan dakya ka. Salamat po Lord, ing panalangin ko Ginoo na maging masaya kami, magpuri kaya ka, kambiyanan po rin kaya kami. Pastor Ginoo, panalangin kaya ka Ginoo, di na may pong kabyasnan, bang kanita Ginoo ring amanong ipasyag king warsay ti Ginoo, ay tindihan mila at mitanam lang kaya kaming puso't kaisipan. Lalong-lalo na Ginoo, din kaya kaming anak, din titig-tig kareng instrumento Ginoo, ang tabayanan mo lang Ginoo, din mong kabyasnan, bang kanita Ginoo, maging masanting kaya kaming pamagdalit kaya ka. Salamat po Lord, babalik ming kapurian kapasalamatan kaya ka. In Jesus' name, Amen. Amen. A blessed Sunday po, King Balang Meto. Amen. God is good. And all the time. Amen po. Totoo po yan. Sabi natin po ni kakatamong MC Nandin, God is always with us. Na naman pong season o panahon ni kakatamong biye, meron po yung sigurado, in Diyos, kaya betaya. Amen po. So today is the day that you have made. Sabi natin po ng Psalm, for we will rejoice. Tayo po ay magpupuri, magsasaya. Tayo ay aawit at sasayaw para sa ating buhay na Diyos. Amen po? Hallelujah. Come on, church. Let's praise. Let's worship the Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Father God, for this day. For you are with us. We will gladly rejoice and celebrate your goodness in our lives. Come on, church, let's sing. Oh, let's celebrate the goodness of the Lord in our lives. Come on, church, sing. Jesus. Hallelujah. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you, Jesus. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Hey! Oh!
want to know you. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you, Jesus. Jesus, be revealed. Come on, church. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Jesus, Jesus, be revealed in this place. As you open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Let's declare this. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We join him to see Jesus face to face. Our God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join him to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. This place, Holy Spirit, as we cry holy to your name, ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na sambahin at purihin sa aming mga buhay. Hallelujah! Let's declare this. He is our God as we sing holy. Come on, church. Let's sing. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. You are holy. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. You are holy. Come on, church, let's sing. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry holy, hallelujah, God is here. 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 He is able. We join him to see Jesus face to face. Yes, Jesus. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We join him to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Jesus, come on, church. Be revealed in this place, Panginoon. Yes, Lord. Magparanas ka, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay buhay, sapagkat ang sabi po niya sa kanyang mga salita, sino mang lumapit at magpakumbaba
sa aking harapan, ang Diyos ay ating mararanasan. Amen po! Hallelujah! Let's continue to worship the Lord. Ang sabi po ng awit kanina, He is holy. Ang Diyos na ating sinasamba ay banal at buhay. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay banal. Ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay ay banal. Ang pagpapatawad niya sa atin ay banal. Kaya sa oras na ito, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ang sabi po ng ating awit, we fall down. Sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord. Lahat ng nasa amin ngayon, Panginoon, ay dahil sa iyong kabutihan. Hallelujah. For you are holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Hallelujah, Jesus. Let's continue to worship the Lord. Habang aking inaawit po ang awiting ito, ang sabi po ng chorus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. At narinig po ako ng aking maliit. Ang sabi niya sa akin, Mommy, bakit we cry? Bakit we cry? And then I opened the Bible, and this is what is written in Revelation chapter 4, verse 8. Ang sabi po niya, ang bawat isa sa apat na nilalang ay may 6 na pakpak, at sa paligid at loob ay puno ng mga mata. Araw, gabi, hindi sila tumitigil sa pagsasabi. Ito po ay ang mga anghel. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang noon, ngayon at darating. At tuwing magbibigay ng kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat ang mga buhay na nilalang, tayo po iyon. Siyang nabubuhay magpakailanman. Lumuluhod ang 24 na matatanda sa harap ng nakaupo sa trono at sumasamba sa kanyang nabubuhay magpakailanman. Karapat dapat ka, Panginoong Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong kalooban. Hallelujah, Lord! Salamat, Panginoon! At isa kami doon sa iyong nilikha, Panginoon. At kami ay nilikha sapagkat meron kaming greater purpose, meron kaming mabuti at magandang dahilan kung bakit naririto kami ngayon upang sambahin ka. Church, sa umagang ito, huwag nating palagpasin ang pagkakataon na maranasan natin ang presensya ng ating buhay na Diyos. As we sing this song, we fall down. Tayo'y magpakumbaba sa kanyang harapan. And let's give all the glory, all the honor, and praises unto His name. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Let's sing, we fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness, the greatness, the greatness
Tayo ay magpakumbaba sa paanan ni Jesus. Because the highest place here on earth is right at the feet of Jesus, and we fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. Come on, church. We cry, holy, holy, unto His holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Karapat-dapat ka, O Diyos, na sambahin at purihin. Let's sing this one more time. We fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, come on, church. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let's enjoy the presence of the Lord. Come on, church. The love and presence of the Lord. You are holy, O God. Napakabanal mo, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Pero naririto kami ngayon dahil sa iyong biyaya. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. At dahil kami ay iyong nilinis, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon. Kung kaya't naririto kami, Panginoon, umaawit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Panginoon. You are holy. You are holy, O God. You are holy. Let's sing this once again. You are holy, God. Come on, church, open your hearts. Open your hearts to Jesus. Come on, church, let's worship the living God. Sing it from your heart. Huwag tayong mahiya na umawit, magpuri sa Panginoon. Come on, church. He is holy. He is holy. He is holy. Sing, we cry. Sing, we cry. We cry. We cry. We cry. Holy, holy, holy. Come on, church. We cry. Holy, holy. You are holy, O God. You are holy. Banal ka, Panginoon. Holy, holy. Oh, Holy Spirit. He's the Napakabuti mo, Panginoon.
napakabuti mo, Panginoon. Mula noon, Panginoon, hanggang ngayon, mabuti ka, tapat ka sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Napakadakila mo, Panginoon. Patuloy po nating awitan ang ating Diyos. Patuloy natin siyang sambahin sa pamamagitan ng mga awitin. Sabi po ng ating awitin, Holy forever. Ang Diyos ay banal, magpakailanman. Amen po? Ang sabi po ng lyrics niya, ang bawat salin-lahi, kinranslate po sa Tagalog, ay magpupuri, aawitan siya sa habang panahon. Mula pa noong una hanggang sa huli, aawitan siya sa habang panahon. Amen? Siya ang kataas-taasan, pinakadakila. O Diyos, walang papatay sa'yo. Higit pa sa aking yaman, higit pa sa aking ngalan. O Diyos, walang papantay sa'yo. Lahat ng pinatawad, tayo yon. Lahat ng tinubos, aawitan ka sa habang panahon. Lahat ng pinalaya at tinawag niyang anak, aawitan ka sa habang panahon. Amen po? Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Hallelujah! For forever we will sing the goodness of the Lord. Hallelujah! And someday, hindi lang po tayo dito aawit. Aawitan natin siya. Face to face. Amen! Hallelujah! Let's sing this song, Holy Forever. Lord, we will wait for that day, Panginoon. Aawitan ka namin face to face, Father God. Let's sing this song. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest. Your name is your greatest. Your name is hands above them all. Come on, church. All thrones and dominions, all powers and position. Your name is hands above them all. And the angels cry. Come on, church. Holy, all creations cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Come on, church. Forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever, and the angels cry. Holy, all creations cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever.
name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all power. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cries, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You are holy. You will always be. Holy, holy forever. You are holy, God. You are holy, God. Hallelujah. Worship. Worship. Worship the living God. Hallelujah. Tunay nga, wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Paniwalaan mo, kapatid. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Come on, church. Let's declare and decree that His name is the greatest. His name is the highest. Above all thrones and dominions, above all powers and positions, ang kanyang pangalan lamang ang dapat itaas. Ang kanyang pangalan lamang ang dapat parangalan, mga church. Hallelujah! Oh, Holy Spirit, we worship you in this place. Move mightily in our midst, oh Holy Spirit. Come on, church. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them Your name for the very last time. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All
Sino nga ba kami, Panginoon, para iligtas mo? Sino nga ba kami para ingatan mo? Sino nga ba kami, Panginoon, upang pagpalain mo? Sino nga ba kami, Panginoon, upang mahalin mo? Salamat. Come on, church. Sabihin po natin kay Lord, salamat. Salamat. Salamat, Lord. Tanging maisasambit namin, Panginoon, ang salitang salamat. Salamat. Salamat, Panginoon. Narito ang aming mga buhay. Sayong-sayo, Panginoon. Oh, sa oras na ito, mga kapatid, ang Diyos na nakalaklok sa kanyang trono ay nakangiti. Ay nakangiti at pinagmamasdan ang kanyang mga anak na buong pusong nagpupuri at sumasamba sa kanyang harapan. Salamat, Panginoon! Salamat! Salamat! Nawa, Lord, ang aming pagsamba ay naging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. We bless your name. We praise your name. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa pagkakataong ito na hindi mo kami binigo at pinaranas mo, Panginoon, ang iyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan. To you all the glory, honor, and praises in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Thank you, thank you. Mga anak, balik kayo dito sa lugar na ito, no? Sa music team, dito kayo pupwesto, anak, para nakikita ko kayo. Lumalakas ako kapag nakikita ko kayo. Okay, praise the Lord. Salamat po sa napakasarap na pagsambang papuri sa ating pong Panginoon. Amen. Tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Sarap, no? Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Sige po. Sa Panginoon Diyos yan. Amen. Whew, hallelujah. Humihingi po ako ng paumanhin. Ano po, wala tayong... Meron kaya ata, bro? Yung anak ko po kasi, linagnat po siya. Medyo ma-force ako kanina. Binibigay niya po yung USB kasi gumawa ako ng PowerPoint niya. Kaya lang, gusto ko talaga na dumalo. Pilitin niya yung sarili niya. Kaya lang, pinibigay niya yung USB. Kaya hindi ko nga kinuha para ma-force siya na darating siguro. Kaya lang, talagang hindi siguro niya kaya. Siya dumating. Medyo nilagnat. At maging po si, ano pangalan ito? Si Edward, nilagnat din. At maging si Brother Jay, nilalagnat din daw. So, yun. Medyo, siguro, sino Brother Endring din, ano, bro? Sakit din daw ang, may problema din na naramdaman sa katawan. So, yun. Tsaka ilan pa po sa mga kapatid po natin. Lalo, no? So, yun. Ganun pa man po ay magdiwang po tayo sa kabutihan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Anyways, bro, mayroon ako palang dito, kopya ng PowerPoint. Mayroon kayong extra USB? Atin ka? Kung sakaling mayroon, para lalong maganda. Anyways, nagpapasalamat tayo kay Brother Jonathan, salamat sa kanyang Alam po niyo yung kinanta natin kanina, ang bilis nakikita ko nagtatype po siya. Yung naging problema doon, hindi niyo nakita yung bandang huli. Hindi dahil sa hindi niya ginawa. Ali po, ang nagka-problema, si FF nga yung may gawa po noon.
Kaya, yun, salamat. Mabilis siya na, nag-type at naibigay sa atin yung kopya po ng kinakanta po natin. Pero yung bandang huli, parang hindi na yata naihabol talaga ni bro. Yung bandang huli, kita ko yung kamay niya na tak, 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 tak. Praise the Lord. Salamat sa bilis ng kamay ni Brother Jonathan. So, yun. Para mas maganda po yung ating pong pag-aaral ay ipukunin natin yung PowerPoint. So, amen, hallelujah. Purihin po ang Panginoon sapagkat nung araw po, alam po ninyo, naalaala po ninyo yung mga ganitong sitwasyon natin. Ang ginagawa nating, naalala po ninyo yung PowerPoint natin nung araw? Naalala po ninyo yung PowerPoint natin nung araw? Yung PowerPoint natin nung araw ay yung pong, ganyan, no? Yun po yung natin noon. Alam po ninyo yun? Yung Manila paper. Yun po yung ating noon. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Talagang ibang klase yung sensya ngayon. Talagang, kumbaga, sa panahon natin ngayon, kung wala kang ganito, parang huling-huli ka na. Ganun po yung Kaya, ginagawa naman na po natin, katulad nito, dati notebook lang yung gamit po natin. Mayroon na tayo nito. May mga ilan po na masyado pong yung tinatawag po nilang talaga naman die hard sa mga ganong klase ng tawag nito, pangangaral, atin lang notebooks, atin lang Hindi naman natin sinasabing hindi maganda. Kaya lang, kung minsan po, para magawa mo kasi yung isang sermon o mayroon kang ginagawa, kapag sinusulat mo sa papel kung minsan, gumugugol ka ng medyo matagal lang pagka sinusulat mo yung mga verse. Gugugol ka talaga ng panahon. Pero sa panahon natin ngayon, parang dating ganito. Nung araw po, para makapagsaka po tayo, ang ginagamit po natin ay kalabaw. Diba ba? Para maararo mo yung isang hektaryang palayan, ay kinakailangan mo gumugol ng 1 linggo. Nag-aararo ka talaga. Parang ang pangit naman, mayroon ng hand tractor, nag-aararo ka pa. Parang ganun baga, atin ka ang tractor. Di ba? Nag-aararo ka pa. Ano ba yun? Di ba? Kaya mo nang araruin yon sa loob ng 1 araw lang. Ating kang tractor. Parang ganun din. So, ang mahalaga lang po dito, yung inaano ko nga na napakahalaga po na ating tamong Bible. Bukod po doon sa ating tamong pong gadget, lalo na kung ang pinag-uusapan ng salita ng ating Panginoon, mas maganda po yung Bible. Kasi po ang gadget, hindi natin na ipapamana. Di po ba? Mayroon kang napakagandang na cellphone ngayon, so, nilagay mo lahat dyan yung record, kumbaga, magiging yung Bible mo. Sayang mo't sa hindi, ang sensya ngayon, grabe, 1 taon lang, meron na pong bagong cellphone. So, malalakwan nila po rin, malalakwan la. Malalakwan la. So, anong ibig mong sabihin doon, Pastor? Yung Bible, hindi po naiiwanan. Yung Bible na, pwede mo pong ipamana yan sa kaapu-apuhan mo. Amen po. Nino pong ating Bible, Kenny. Sabi ni Pastor Proseso. Proseso ba yung nagsabi nun? Kung wala kang Bible, sali mo yung balay mo. Matindi, kumbaga, parang lang yun. Hindi naman, parang hamon lang sa bawat isa sa atin na nangalakang Bible. Abay, sali ka. Napakalaga ng Bible. Ano ba? So, tingnan po ba tayong Bible? O baka kailangan bumili kayo. Oy, mga anak, dito kayo, no? Dito kayo. Dito kayo. Okay. Ang topic natin ngayong umagang ito ay, minabuti ko rin na, payo din ng anak ko ito Tayang, wag maitim yung gawin mo, sabi niya. Kasi sa PowerPoint kasi iba-ibang kulay yan May pink, may may black. Black yung ginagawa ko nung araw nung makaraan.
May mga ilan pa po na tinitignan ko yung umaakma na maganda rin sa inyong paningin. Alam po ba ninyo yon? Talagang pinagpupuyatan ko yan. Na tinitignan talaga kung ano yung maganda sa PowerPoint. Ginagawa kasi yan. So, minabuti ko na mas maganda mas malamig sa matatay, sabi ng bata ko, kung puti. Ibig sabihin, itong background, puti, ganyan. So, yan ngayon ang ginawa natin. So, ang topic po natin ngayon ay, siyempre, napapanahon na about Christmas, ang pagdating ng tagapagligtas. Alam po ninyo, sa totoo lang, siguro, maaaring iniisip po nyo, napakasimple lang ang mga topic patungkol po sa Pasko. Hello, nandyan pa po ba tayo? Nag-aaral tayo na mga kapatid. Magkukwento ako sa mandali. Niisip po ninyo siguro, ang paggawa ng sermon about Christmas is napakadali lang. Kasi taon-taon mayroon na po tayong, may mga outline na parang inisip mo, napakadali na gumawa ng title. Napakadali na gumawa ng pamagat. Katulad nito, di ba napakasimple, ang pagdating ng tagapagligtas. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang gusto ko pong dito, kaya ko kinikwento ito, alam po ninyo, isa po siguro nais kong sabihin, isa po siguro sa mga napakahirap na gawan ng outline, ay yung patungkol po sa Pasko. Actually, patungkol po sa Pasko. Bakit po? Kasi nga, taon-taon. Di ba? Taon-taon. At ang maging topic po natin ay lagi sa Panginoong Jesucristo. Yung kanyang kapanganakan lagi. Ano po? So si pastor naman, ay siyempre maghahanap yan ng mga bagay na para bagang yung dating panibago sa isip ng tagapakinig. Ano po? Kasi po, si pastor nagsalita, narinig ko na yan nung nakaraang taon na nakikita ninyo yung point? Narinig ko na yan nung nakaraang taon. Kaya si pastor talagang talagang mag-iisip yan, mag-aaral yan, upang sa ganon ay makapagbigay siya ng panibago sa patinig. Sabi ko nga, sa inyo po dito, since 1993, nandito na ako, lalakad pa lang ako, galing doon, papunta po rito. Wow, ang ganda po nito. Yung nagbigay nito, sabi, ay ganda sister, sabi ko. Pastor, huwag mo nang sabihin kung sinong... salamat sa kapatid ko natin na nagbigay. Nandito sa harap. Hulaan ko ninyo. Salamat po, napakaganda po. So, tuloy nawala ako. Saan kasi ako nagtapos? Saan kasi? Saan ako nagtapos? Ha? 1993, nakalimutan ko tuloy. 1993, paglakad ko pa lang papakyat dito, kilala na ninyo ako. Lalo na kapag mag 3 points ako, ay alam na namin yan, pastor, pagkatapos ng 3 points na yan, closing prayer na. Yung mga ganun baga, alam po ninyo, sa totoo lang, pressure din sa amin yun ng mga papastor. Sa totoo lang, hindi lang ninyo alam. Ano po? Siguro alam ninyo. Talagang iniisip po namin, ano kaya yung mensahe na hindi pa alam ng mga kapatid? 1993, 30, may ng 30 banwa. Hindi po ba? Kaya napipressure ko minsan si pastor. Hindi lamang ako, marami sa mga pastor, ganun po yung pandama po nila. Nag-iisip talaga, hindi pwedeng hindi magbasa. Kaya sabi ko nga, ini-encourage ko, maging kayo man din, ang bawat isa, ini-encourage ko rin. Kasi nga, yan po ang dapat. Kasi alam po ninyo, ganito yan. Bakit may mga tao na ang daming ikinikwento? Ano, pastor? Bakit nga, pastor?
Aminin natin at hindi. Ano po, marami siyang binasa. Tama kapag kwento yan, nung alaya nga balo. Di ba? Ganito rin sa salita ng ating Panginoon. Kung mayroong kang binasa, tiyak mayroong kang ikikwento. At kung wala kang binasa, ay huwag ka na magtaka, wala ka talagang may kukwento. At hindi, kapag ka may nagkukwentuhan, hindi ka makakaride. Bakit? Kasi hindi mo alam na ano ang ginagawa mo, nakaganon ka na lang. Ay ba? Ay, oo. Amen. Kunyari, alam niya, pero hindi naman pala. Yung mga ganun baga. So, tama ko, Ali. Tama po. Tama. So, mga kapatid, masakit yan pong mag-prepare actually ng sermon patungkol po sa Christmas. Ganun pa man po, ating ko pong prepare, siyempre po, at sana pakinggan po ninyo ako at naniniwala po ako kung bubuksan talaga natin ang ating mga tainga, mapagpapala po tayo. Okay, so pagdating ng tagapagligtas, the coming of the Savior. Ang ating teksto, kanina binasa po ng ating kapatid, basahin po natin na mabilis, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Mga kapatid, isang bagay po na makikita po natin dito ay yung punto na yung pong pagdating nga ng ating pong tagapagligtas. Anyways, bago natin himayin ito, nais ko pong makita po natin yung background po ng binasa natin ng mga talata upang sa ganun po ay lalo nating maunawaan yung pangyayaring ito. Bakit nangyari? How na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay naisilang sa maliit na bayan sa Bethlehem ng Judea. Alam po ninyo, mga kapatid, napakahalaga itong mga pangyayaring ito. Kung ating pong susundan, minsan na ipangaral po natin, ano kaya kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po naisilang sa maliit na bayan ng Bethlehem ng Judea? Ano kaya? Ay malaking problema po yun. Bakit? Kasi nga, ang hula ng mga propeta sa matandang tipan, ang Kristo po ay maipapanganak saan? Sa Bethlehem, Judea. Kaya lang ang problema po, ang mabigat na problema po dito, noong kausapin po na ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anghel, si Jose at saka si Maria. Alam po ba ninyo kung nasaan sila? Nahalala po ninyo, nasaan si Jose at saka si Maria? Nasa Nazaret, Galilea sila. Nasa Galilea po sila. Sa isang maliit na baryo na ang pangalan ay Nazaret. Di ba? Kung mapapansin po ninyo, tama yung kanilang lokasyon o mali? Tama ba yung lokasyon? Tama ba yung kanilang, yung kinaroonan o mali? Mali. Mali po. Manganganak na lamang po si Maria. Manganganak na lang. Wala siya sa tamang lugar. Kapag kananganak si Maria doon sa Nazaret ng Galilea, masisira po ang kasulatan, yung mga propesiya. Kaya nga po, itong binabanggit ko, wala nga lamang sa ginawa ko, yung pong chapter 2, verse 1 up to 7, makikita po natin dyan na ng panahong iyon, sabi po, inuutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. At para maunawaan natin ito. At that time kasi, napakarami po ang namumuno sa mga lugar na yan at that time ay ang Roma. Sa pangunguna po ni Emperador Augusto.
Nabuhay po ito hanggang AD 14. Ano po? Si Emperador Augusto. Siya po ang kauna-unahang emperador ng Roma. At ginamit siya ng ating pong Panginoon upang yung maling kinaroonan ng mag-asawa may lagay sa tama. Bakit po? Tumawag po siya ng ng pagpapatala. Pagpapatala. Anong ibig mong sabihin doon sa pagpapatala, Pastor? Na lahat po ng mga tao, yung nasasakupan ng imperyo ng Roma, ang panawagan is ganito: kung saan kayo ipinanganak, uwi kayo. Uwi kayo lahat kung saan kayo ipinanganak. Bakit? Magkakaroon tayo ng tinatawag na pagpaparehistro. Magre-rehistro sila. Ganoon ang nangyari. Halimbawa ako po, nandito ako sa Pampanga, tamang lokasyon ko, mali. Mali. Kung may panawagan na gano'n, uwi ako ng Isabela. Si Jose at saka si Maria po, dahil mali yung lugar po, minuli la po. Minuli la sa Bethlehem, Judea. At doon sila magpapatala. Pastor, ano po ang purpose ng yung pagpapatala na yan? Actually po kung anuin po natin yan, para bagang yung pagpapatala na yun, pagpaparehistro na yun, parang pagkukuha po ng record ng lahat ng mga nasasakupan ng mga tao upang makita nila kung gaano po, kung paano po yung yung distribute ng kayamanan. Kasi po magtatax po sila. Opo, magtatax. Nabanggit ko na sa inyo minsan, sabi ko na nga ba, Pastor, nabanggit mo na yan. Magpaalala po ako. Kasi nga, nung panahon nga po ni Alexander the Great, inalis po yung tax na yan. Nung matalo sa Alexander the Great, ng Roma, ibinalik po yung tax. Nung mawala ang tax sa kanila, sa pamamagitan ni Alexander the Great, hindi po nagtatax sa mga Israelita nung araw. No, wala pong sidulan, wala pong noon, yung pagbabayad sa yung tax natin. Wala. Inalis lahat yan ng Alexander the Great. Kaya lang, nung maghari po ang Roma, natalo po sa Alexander the Great, ibinalik po ito. Ano po? Ano ba yun? Aksidente ba yun? Yung pagbabalik po ng mga Romano, ang pagtatax po ng kanyang bayan? Hali po, naniniwala po ako na ito ay plano ng Panginoon upang may lagay sa tama yung maling kinaroonan ng mag-asawa. Di ba? Sila po ay pumunta doon upang magtax at doon inabutan ng panganganak si Maria. Kahit po paano naman siguro mayroon tayong konting natutunan doon. Ano po? Amen po, mga kapatid. So sa akin pong pagpapasimula, magpapasimula ka pa lang, Pastor? Opo, papasimula pa lang. Kapatid, sabi ko po sa aking kudigo, ang Pasko ay hindi lamang pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. Totoo po yun. Ano po? Ang tunay na kahulugan ng Pasko, pakinggan po ninyo ito mga kapatid, ay ang mensahe ng kaligtasan na dinala niya sa ating buhay. Opo. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, amen, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, ang ating pong Panginoong Hesus, upang tayo maligtas mula sa kasalanan. Amen. Ang kaligtasan ito ay nagdudulot sa atin ng kagalakan at pag-asa. Amen. Mula nung tinanggap po ba natin ang Panginoong Hesukristo sa ating pong mga buhay ay nagalak po ba tayo? At nagkaroon po ba tayo ng pag-asa? Amen po. Ngunit, sabi ko po dito, bilang tugon sa kanyang pag-ibig, hindi sapat na magdiwang lamang. Opo. Sana po, itong Kapaskuhan na ito, hindi po maging sapat sa atin na tayo po ay magsaya lamang, magdiwang. Pagkos alam po ninyo sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, hinahamon tayo na mamuhay ng, idiin ko po ito,
ayon sa kanyang kalooban. Amen po. At magbigay ng, ano pastor? Kalwalhatian sa kanya sa ating mga buhay, sa ating pong mga gawa. Sana po, huwag tayong mahiya na gumawa ng mga bagay na ikakalwalhati sa dakilang pangalan ng ating pong Panginoon. Hello? Nandyan pa po ba tayo? Pumalakpak tayo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tanong po bilang hamon sa bawat isa, mga kapatid. Sa ating buhay, ano po, pakinggan po ninyo ito. Paano natin ipinapakita ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Diyos? Oo nga, no? Tanong po ito. Paano nga ba natin maipakita ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Diyos? Tatlo po. Number 1, dapat tayo ay gumagawa ng mga gawang nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa iba. Number 2, maglingkod sa kapwa, magpatawad, at maging ilaw sa madilim na mundo. Ang tanong po, Pastor, madilim ba ang mundo? Liwaliwanag na. Opo, kung sa literal, napakaliwanag po ang mundo. At siyempre, may araw at gabi. Pero ang tinutukoy po natin dito is spiritual. Alam po ba ninyo na ang mundo ay pinadilim, ay madilim, pinadilim ng ano? Ng kasalanan. Opo. At mayroon po tayong ano dyan, dapat gawin. Ay naalala po ninyo, sinabi ng salita ng ating Panginoon. Mamaya po makikita natin chapter 5. Kayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Sabi po ng salita ng ating Panginoon. And number 3, ang ating mga gawain, maging malit man o malaki, ay dapat magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen po? Amen. Tama po yung binabanggit ng salita ng ating pong Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink, o ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo sa ikakalwalhati ng ating pong Panginoon. Maliit man o malaki, ano man ang ginagawa po natin. Sana po, yung focus po natin ay malwalhati ang ating pong Panginoon. Ilan po yung iba kung minsan, no? Ang focus lang yung magsaya. No? Kaya sabi ko nga, kapag ang mga Kristiyano, ang focus lang yung regalo at kagalakan, itong 25 na yan, madidi-focus po tayo. Opo, doon sa tunay na layunin ng pagdiriwang na ito. Amen po. So, mga kapatid, katulad ng binanggit ko na po kanina, abay, mayroon tayong 3 points. Lagi naman po, ito ano po, at ito na po yung unang punto. Ang Pasko, sabi po natin dyan, ay pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos. Apo. Love of God. Pagdiriwang. Paano po yan, Pastor? Apo. Ang pag-ibig ay ipinakita sa pamamagitan, ang pag-ibig ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay. Opo, bakit po ninyo nasabi, Pastor? Kasi daling banggitin kayo ang pag-ibig. Mamaya po, uhimayin natin yan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang o walang katapusang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Ang kanyang pagbibigay sa kanyang anak ay isang dakilang halimbawa ng tunay na pagmamahal na hindi iniisip ang kapakinabangan ng sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Ganun pong ginawa ng ating Diyos at Ama. Kaya nga, John 3:16, dal na pong mga talata ito, lagi-lagi natin binabanggit. Siyempre po, napaka-importante, hindi po kumukupas ang mensahe, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga, alam po ba ninyo, gusto ko pong tumigil dito sa salitang kaya.
alam mo niyo kung anin mo itong kaya, ano yan eh, ito ay isang salita na nagpapaliwanag sa isang dalawa itong ibig sabihin nito, ginagamit itong kaya nga, kaya. Gusto ko sanang kumain ng ice cream, kaya lang, wala akong pera. Parang ganon. Ang kaya po ay napakahalaga sa pagbibigay ng ating pong Panginoong Jesucristo sa atin. Na ibinigay po niya ang ating Panginoong Jesucristo dahil alam niya na mayroong magagawa ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Kaya niya ibinigay sa atin dahil kailangan natin ang ating Panginoon. Mayroon siyang magagawa sa ating pong mga buhay. Walang pag-aalinlangan yon, kapatid. Kaya niya ibinigay. Alam niyo, nakukuha po niyo ang ibig kong sabihin? Kaya ibinigay ng ating Diyos at Ama ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kasi siya ang makapagliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ko sa aking kudigol dito, tayo po, mayroon din ba tayong pwedeng sabihin sa Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon? Kaya ibibigay ko sa iyo, Panginoon, ang aking buhay. Yung mga ganun baga. Sana po, ibigay din natin sa Panginoon ang ating pong mga buhay. Kaya ibinigay niya, sabi niya, ang kayang bugtong na anak. Upang ang sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang iniisip, kundi ipinapakita. Amen. Ang dali kayang sabihin, nabanggit ko na kanina, ang daling sabihin ng I love you. Pero dapat po yung pagmamahal na binabanggit po natin, ipinapakita. At yun po, ipinakita po ng ating pong Diyos at Ama. Amen po. Sa papanong paraan, He gave. Ipinagtalob niya ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi ko sa Pasko'y, naway magsilbing inspirasyon sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At, ito po, idiin ko po ito, magbigay tayo ng hindi lamang ng material na bagay, kundi ng oras at pag-unawa at higit sa lahat po, malasakit sa iba. Amen po. Sa mga nahihirapan po, nakikita po natin na nangangailangan, mayroon po tayo, magmalasakit po tayo. Amen. Hindi lamang po yung puros pakabig, kabig ng kabig. Dapat po, matuto naman tayong gumanon. Magbigay. So, pag-ibig na walang hanggan, pagmamahal na hindi natatapos, hindi nagbabago, at patuloy na naruroon. Opo, ang Pasko ay pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na sabi ko nga, hindi natatapos, hindi nagbabago, at nagpapatuloy o patuloy na naruroon. Amen. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang kondisyon at walang hanggan. Naniniwala po ba tayo doon? Ang pag-ibig po ng Panginoon, wala pong kondisyon. Mamaya po makikita po natin kung bakit. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi batay sa ating kabutihan o pagkakamali, kundi sa kanyang malasakit at habag. Opo, ganun nga talaga. Hindi po ang pag-ibig sa atin ay hindi po nababase. Doon po sa ating kabutihan. Bagkus po, sabi ko nga, ito na, Romans chapter 5 verse 8.
Basahin natin. Sabi po niya, 1, 2, 3. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay siya na wala ng kaway. Yan, okay. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Nung mamatay si Kristo para sa atin. Kailan ulit? Nung tayo'y makasalanan pa. Tingnan po ninyo. Nakita po natin. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang pag-ibig po ng Panginoong Diyos ay hindi ano man na yung ginagawa po natin. Alam po ba ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po natitinag. Opo. Ako matinag lang ang Panginoon. Kung magsawa lang ang Panginoon sa atin, nako. Hindi po natitinag o nagbabago. Dahil sa kanyang walang hanggan na pagmamahal, tayo ay tinatawagan na maging mapagbigay din sa ating kapwa. Amen. Hindi lamang kapag madali o magaan, kundi lalo na sa mga panahon na mabibigat na pangangailangan. Ang ating buhay ay dapat maging patunay. Amen po. Ng kanyang hindi mabilang na pag-ibig. Maganda po yun. Yung tayo po dapat bilang mga mananampalataya sa Kanya, tayo po'y maging patunay ng Kanyang pag-ibig. Nagiging patunay nga ba? Dapat po maging halimbawa po tayo. Ano po? Pagmamahal na may kakayahang magbago ng ating mga buhay. Alam po ninyo, yung pag-ibig ng ating Panginoon ay pumapaloob po doon yung punto na kung saan binigyan po tayo ng strength, ano po, lakas. Sino kasi napagsabi, yung isang kapatid yata natin dito? Naalala po ninyo, lagi natin binabanggit na New Year's resolution. O yan, bagong taon na naman na, po, may mga New Year's resolution po tayo. Pero napapansin po natin yung mga New Year's resolution po natin. Okay po, epektibo po, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Ay, pastor, matagal ng 3 buwan. 1 linggo lang. Minsan wala pang 2 linggo. Hindi na ako gagawa ng ganito. Kita mo, yan na naman. Di ba? Alam po niyo yung tawag nila noon ng mga yung mga kahanga-hanga, yung mga barangay po natin. Ay, hindi barangay. Ano ba? CSDF. Ano yung sumunod sa CSDF? BSDU. BSDU. Tama ba ako? BSDU. Anong ibig sabihin ng BSDU? Balik sa dating, ano po? BSDU. Balik sa dating ugali. Balik yun. Kaya walang epekto po yung sa totoo lang. Yung mga New Year's resolution na hindi kasama si Kristo, wala yan. Wala yan. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung mag-New Year's resolution. Pero, kung wala si Kristo, walang epekto yun. Amen po. Dapat nandun po si Kristo. Kasi nga po sinasabi niya, kaya't ang sinumang nagipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kita po ninyo? Biblical. Ano po? Pastor, parang hindi ko napapansin akala ko born again siya, ganun pa rin. Akala mo lang born again, hindi talaga born again. kasi po ang tunay na mananampalataya sa Panginoon, nagbago. Amen po. Hindi, wag po ninyo akong anuin. Ang Biblia po nagsasabi, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na may relasyon sa Panginoon,
magbabago. Perfect ba yan, Pastor? May mga tao po na kung minsan po talagang grabe. Pagka tinanggap niya ang Panginoon, talagang mabibigla ka. Ba? Talagang grabe pa. Oh. Huwag naman po tayong masyadong itangamanwandang sa yung bagamat hindi na ako nanonood ng TV, pero kasi sa Channel 7 yung huwag maging judgmental. Tama, nanonood kayo ng TV, o narinig ko lang po yun. Ano po? Ba? May mga pagka naisilang po ang mga bata, pagka naisilang po, nasaan na si Mary Rose? Ay, nandito, matagal pa, March pa yan. Meron bang naipapanganak na anak na kaagad na kalampin, naglalaban na? Wala naman na. Di ba? So, proseso po yan. May proseso. Parang sa paglaki ng mga bata, unang-una, pag-practice mo na yan, gumagapang. Huwag kang magtaka, lagi lang kumakain yan. Nagpapasubo ang bata. Wala talagang alam. Di po ba? Hanggang sa dumating yung punto na, lalakad na yan. Pero huwag kang magtaka, kapag kayong bata, matumba. Opo, matutumba yan. Bata nga bata. Alam po ba ninyo? Tumigit short na lang doon sa kwento. Ganon din. Ang Christian life, ganon din. Pastor, ang tanda na yan. Natutumba pa. Alam mo niyo, yung mga matatanda, mga may edad niya, yun na yung mga panahon na nagkaka-arthritis sila. Kung minsan, masakit ang paa nila, natutumba rin. Di po, iba po yung tinatawag na nung araw, kung ikaw ay humahabol sa kasalanan, hinahanap mo yung kasalanan, hinahabol mo pa nga ngayon ay Kristiyano ka na, ikaw na yung hinahabol ng kasalanan. Amen po, dapat ganon. Paminsan-minsan naabutan ka. Pastor, paano yon? Nakagawa ka ng hindi maganda. Huwag niyong gawing namang ito. Pero ito yung katotohanan. Di ba? Nagkamali ka, ang gagawin mo? Tama, magsisi ka. Ayun po yung dapat. At magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Hindi po yung may narinig ka lang, ako yata ang pinapatamaan ni Pastor. Ay, tuk lang na ako. Kapatid, ikaw din, malakwan ka. Amen po. Amen. So, number 2, sabi ko natin dyan, ang Pasko ay pag-anyaya sa bawat isa na magtiwala sa Diyos. Amen? Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Pwede po ba nating sabihin sa katabi natin? Ganito, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Dugtong natin, kapatid, huwag kang mag-alilangan. Totoo po yun. Dapat nag-aalinlangan. Dumaan ka lang ng ditak mong pagsubok, Purihan ko po. And to God be the glory. Kapatid tamo Brother Jonathan, Grabe po, habang nagtetestimoning kapatid po natin, mangilabot po ko Kasi po, hindi po, yung naranasan niya, iba nga lang sa akin. Pero, alam po, naranasan ko rin yung ganun. Saan ka makakakita? Yung anak ko ma-operan sa St. Luke's. Di ba? Ka rin kumong marakalapero. Po? Pero dahil yan lahat sa biyahe ng ating Panginoon. Amen? Kapag ka nagtiwala tayo sa Panginoon, ayan sa totoo lang, kahit na hindi tinatanong ni Brother Jonathan, balang Friday po, mag-pray kami kayo ni kapatid. At ito sinasabi ko lagi sa yung pagtatapos,
Basta malaging papunta doon. Alam na natin yung may problema na ipagpipili natin doon. Sister Baby, anong susunod? Si Dane lagi. Apo, kasama kami, Brad, sa pananalangin. At hindi lamang sila, siyempre, sa lahat po ng mga kapatid po natin na nangangailangan ng kagalingan. At siyempre po, nandyan na hindi din nawawala yung prayer po natin kay Leah. Ayan o si Leah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Woo! Glory to God. Panalangin natin, darating ang panahon. Sana, isa rin siya sa mga tumatakbo dito. Birthday niya ngayon? Ay ba, talaga, happy birthday, Leah. Happy birthday po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, oh. Sabi ko, dapat hindi Leah ang tinatawag ko dyan. Mira ang dapat ang pangalan niya. Pero mas maganda po, siyempre, Leah eh. Pero binibiro ko, Leah, kasi nga, Mira, kasi nga, miracle. Miracle child. Ang Pasko ay pag-anya sa bawat isa na magtiwala sa Diyos. Huwag mag-alinlangan. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus, kundi sa pagtanggap din natin sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Siyempre, wala na sa atin yan, ano? Lahat naman tayo dito ay tumanggap na sa Panginoon, di po ba? Amen po. Pag magbapakasakali tayo po, baka meron pa sa atin dito hindi tumanggap sa Panginoon. Dapat po, tanggapin natin ang Panginoon sa ating po mga puso. Anong verse po ninyo dyan, Pastor? Yung John chapter 1, verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan na maging anak ng Diyos. Anak nga ba tayo ng Panginoon? Opo. At ito yung mga punto, kapatid, na sinasabi ko, huwag nating pag-alinlanganan yan. Amen. Kapag sinabi ng ating pong Panginoon, anak ka, di anak ka nga. Amen po. Tama po magduda. Amen. At dahil tayo po yung kanyang mga anak, tayo yung kanyang mga nakalimutan ninyo, no? Tagapagmana. Ang yaman-yaman kaya ng ating Diyos. Kaya dapat tayong magalak. At ang maganda po dito, yun nga, iniligtas po tayo. At ang kaligtasan na ito, nakaloob ng ating pong Diyos at Ama sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo na ipinanganak o sinicelebrate po natin ngayong season na ito, ay libre. Yung pong kaligtasan ay libre para po sa ating lahat, para po sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At sabi ko nga, ang pagtanggap sa Panginoong Hesus ay hindi lamang isang simpleng aksyon, kundi isang seryosong hakbang na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya. Dapat po, kapag tumanggap tayo sa Panginoon, hindi po yung, abay, yung bagang napipilitan ka lang. Hindi dapat ganoon. Ano po? Sino sa atin nandito na yung nagkusa? Wala ba sa atin dito pinilit? Ay, linggo ngayon magsimba ka. Ayaw ngayon pinipilit. Ay, kung ikaw yung isang kabataan, pinipilit ka sa tuwing linggo na magsimba sa Panginoon. Alisin mo yon, kabataan. Huwag ka nang papilit. Amen. Kasi salvation is serious. Seryoso po yan. Seryosong hakbang, sabi ko nga, na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya. Tuwing linggo, hindi tayo dapat yung napipilitan, wala lang tanong-tanong, wala nang dahilan. Ano po, kaya nga sabi ko kanina sa anak ko, nalungkot kasi ako pinipilit ko talaga, kaya hindi ko kinuha talaga yung USB. Kaya lang talaga masakit siguro na naramdaman. Kasi talagang nahiga siya. Hindi, dali mo yung kasi kapag kinuha ko yung USB, wala na. Talagang maywan na. Sakit ang katawan ko. Salamat na lang, mayroon tayong kundi ko ngayon kahit pa paano. Kapatid, tinuturoan po tayo ng Pasko na magtiwala kay Jesus sa bawat aspeto ng ating pong mga buhay. Binanggit ko po yung salitang aspeto. Ano po? Binating sabihin dyan, sa bawat anggulo, sa bawat panig, bawat anumang lugar sa ating pong mga buhay. Anumang pangyayari sa ating pong mga buhay. Anumang kalagayan natin sa ating pong mga buhay.
Tamo po dapat mag-alinlangan, kapatid. Amen po. Tamo dapat mag-alinlangan. Meron akong isang kaibigan, tapong driver ng dating nagbabasura, si Lagita. Kalugurang Henry. Nagdadialysis siya ngayon. Sabi ko sa kanya, kapatid, maging masaya ka ako. Maging masaya ka ako. Alam mo, sabi ko, kung oras mo na talaga, oras mo na, hanggang nananggawan mo, matay ka ako. Meron nga akong kakilala ako, panas mong kimiyat, panas lang na kumagat sa kanya, metay ako. Ay ba? Tuwan-tuwa rin. Oh, isa pa ako, uminom lang ng coke ako, metay ako. O paano naman, pastor? Makanano kaya ako, nung tumuitong gano'n yung coke na gano'n, mayroon palang pa ako sa likod, may tusok, may buspus siya. At niya palang pa ako, gulot. Pinag-uusapan natin dito yung oras. Opo, kapag dumating na yung itinakda ng Panginoon na haba ng buhay natin, ayaw natin at sa hindi kukunin ng Panginoon Diyos yan. Natin maiwasan. Kaya nga sinasabi ko po, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po? Amen. Pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng panig ng ating pong buhay. Okay, yapin na po ito. So, kapatid, tinatawagan tayo. Ito ang gusto kong makita natin ito. Alam po ba ninyo, gusto ko po na, sana po sa atin habang ipinagdiriwang po natin ang Pasko, alam po ba ninyo, ang bawat isa sa atin ay hinahamon, tinatawagan po tayo ng Diyos. Hindi lamang sa mga magagandang pagkakataon, kundi maging sa mga pagsubok. Yung bagang, yung maglingkod tayo sa Kanya, na sa kabila ng mga pagsubok. Kasi may mga tao kasi na kapag ka may trials, ay na ako bisa. O ito naman ngayon, naghamon po tayo. Na kahit na may trials, magpatuloy po tayo. Maaring sabihin po natin, aber. Alam po ba ninyo yung salitang aber? Sino nakakalam dito sa salitang aber? Aber, sige nga. Ayaw nga, ganun ba? Aber, pastor. Ano po ninyo? Ano pong ibig ninyong sabihin? Laging dinudugtong sa salita yun, yung aber. Sikat yan nung araw. Di ko na yata ganong naririnig yan. Aber, kukunin ko sandali yung yung mga ganon. O sige nga, aber, pastor. Anong ibig mong sabihin, aber? Ay, ito. Jeremiah chapter 29, verse 11. Apo, ito yung tinutukoy po niya. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inianda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. May plano po ang Panginoon, kapatid. Ang Pasko ay paalaala na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan. Sino ba dito ang may pinagdadaanan? Hello? Sino sa atin dito ang may pinagdadaanan? May plano ang Diyos para sa atin na puno ng pag-asa at kabutihan. Amen? Sa mga pagsubok, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Ano po? Tandaan po natin na lagi natin kasama o lagi natin siyang kasama at may magandang plano sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Woo! Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 3 points kaninyo kanina, Pastor. Ito, ako palang tumawan. 2 points lang po tayo ngayon. Amen. Dito na po tayo magtatapos. Ano po? Bilang panghuli po, ang ibig kong sabihin, wala mo na po tayong pangatlo ngayon, tapos na yun po yung pangalawa. Hanggang pangalawa lang po tayo. Pagbibigay ng pag-asa at
kaligayahan sa iba. Pastor, ano bang ibig niyong sabihin dyan? Pag-asa at kaligayahan sa iba. Mga kapatid, sa Pasko, alam po ba ninyo na tinatawagan tayo ng ating pong Panginoon na maging daluyan ng pag-asa at kaligayahan sa iba? Paano po yan, Pastor? Opo, Mateo chapter 5 verse 13, ganito po ang mababasa po natin. Pakinggan nyo mga kapatid, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung paanong mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanahuli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itatapon na lamang at niyapakan ng mga tao. May nagtanong dyan Pastor, nawawalan ba ng alat ang asin? Sa palagay po ninyo, nawawalan ba ng alat ang asin? Wala akong narinig na imik. Nawawalan ba ng alat ang asin? Pagka maraming sabon nawawalan ng alat. Stuka kapatid, tama yan. Pero alam po niyo, sa totoo lang, sa literal na aspeto po, hindi po nawawalan ng alat ang asin. Amen po. Ang asin po ay may chemical na sodium chloride na tinatawag. At hindi ito nawawala o nagiging walang alat. Maliban na lang, sabi ko nga, kung ito ay nasira o nahaluan ng ibang bagay na makapagpapabago ng kanyang komposisyon. Tama, kaya tinabi po yung tama masyadong marami yung sabaw. May wala ngang alat. Wala ngang alat. Pero, paano bang ibig ninyong tukuyin dyan, yung pagiging asin? Kapatid, sa totoo lamang po, ang mundo na ginagalawan po natin ngayon, pinatabang na po ng kasalanan. Pinatabang ng kasalanan. At ang hamon ngayon sa bawat sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo, sana po magsilbi na tayong lasa, pampalasa sa matabang na mundong ito. Amen po. Sa paanong paraan, Pastor? Yung sumunod po. Ano po yung sumunod dyan? Sabi niya, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisinti ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ito yung aplikasyon. Gayun din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen po. Magsilbi na nawa tayong ilaw. Magsilbi nawa tayong asin sa mundong ito. Alam po ninyo, itong mundong ginagalawan po natin, pasira ng pasira ng pasira. Ano po? Ano po ang purpose ng asin? Ano po kasi saan po kasi madalas ginagamit ang asin? Di ba? Una po yung pampalasa kanina. Pangalawa po, preservative. Preservative. Diba? Kapag kang isang isda po, hindi mo inasinan, ay mahaba na po yung baghapon. Masisira na. Pero kapag kainasinan mo yan, abay, luluwat niya po. Luluwat niya. Kapatid, maging asinawa tayo. At maging ilaw sa mundong ito. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. And hope and pray na nagbigay lakas ito sa bawat isa at nagbigay paalaala. Tayo po, napagpala po tayo sa mga talatang ito na ating pong nabasa at napag-aralan. Salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Panginoon, binubuksan po namin sa iyo ang aming mga puso sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na ay pahayag ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa kanyang buhay na nagdala sa amin ng kaligtasan. Nagdala sa amin ng kaligtasan at pag-asa. Panginoon, sa Pasko, tulungan mo kaming maranasan ang tunay na diwa ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano para sa aming mga buhay at maging daluyan ng iyong liwanag at pag-ibig sa lahat ng aming nakakasama. Sa aming pagdiriwang ng Pasko, Panginoon, naway maghari sa aming mga puso ang kagalakan, kapayapaang dulot ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, iniaalay namin sa iyo ang aming mga buhay. Kasama po ng aming pong pamilya. Salamat po sa pagmamahal. Patuloy na ang kaming magalak, magtiwala sa iyo mga biyaya. Ingatan mo kami, patuloy na gabayan, Panginoon. Sa pagtahag po namin sa landas ng pananampalataya, katulad na ng pag-aralan po namin kanina, nawa, patuloy na ang buhay na ito, maging kagalakan mo, magsalbing asin at ilaw sa pasirang at mundong pinadilim ng kasalanan. Maraming pong salamat. Pinapanalangin ko po bilang pagtatapos po namin ang buong pamilya, family, akapin po ninyo kami. Yakapin po ninyo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. At nais ko po, Panginoon, sa oras na ito, magbukod ng panalangin. Katulad na nabanggit ko po kanina, may mga kapatid, mahal namin sa buhay na hindi po nawawala sa amin pong prayer meeting na pinapanalangin sila. Mga kapatid po namin na mayroong mga karamdaman, Panginoon, sa oras na ito, nagkakaisa po kami na itinataas sila sa trono ng iyong biyaya. At una na nga po dito, Sister Baby, si Dane, si Leah, maging sa mga kapatid, Panginoon, na sa ibang bansa, na may karamdaman, Panginoon, si Christy o Titi, Panginoon, pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. At ganoon na rin po si Apo Maning, Panginoon. Lord, complete healing, Panginoon, pagkalumo po sa kanya. Hallelujah. At kasama na rin po, Panginoon, ang aking anak si Efrain, si Brother Jay, Panginoon, at ganoon rin po si Edward. Hindi po namin sila nakasama sa oras na ito sapagkat sila may mga karamdaman. Si Brother Endring, Panginoon, na mayroon din pong naramdaman na sakit sa kanyang likod. At sa mga kapatid ba, Panginoon, na hindi po namin alam. Kaya pala wala sila dito, mayroon silang naramdaman na hindi maganda sa kanilang pisikal na katawan. Lord, nananalangin po kami para sa kanila. Pagalingin mo po ang kanilang karamdaman. Maraming pong salamat. Sa oras na ito, Ama, muli pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ingatan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami. Ngayon naman sa nalalapit na Pasko, ilang araw na lang, Pasko na.
Gawin mong masaya ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yung mga pinapangarap, dinidesign ng puso ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon nito ng katuparan sa kanilang mga buhay. Pasayahin mo ang bawat pamilya. Pasayahin mo ang bawat kapatiran, Panginoon. Salamat po. Dinideklara ko po ito, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh God, salamat ng madami. Salamat po. And we claim the victory, Father God. We claim the victory. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Palain tayo ng Panginoon. Nawa po, lagi nating alalahanin, kapag ang Panginoon nagbigay ng problema sa atin, sigurado, alam kasi ng Panginoon, pag bibigyan niya tayo ng problema, alam niya na masusolusyon na natin yun. Pero may napapansin ako sa panahon ngayon, medyo mga tao na dadivert na yung mga pag-iisip eh. Yung parang tumatamad na. Sabi nga, dun sa nabasa ko nun, give a man a fish, sabi niya. He can live for a day, sabi niya. Sa panahon kasi ngayon, umaasa yung iba sa ayuda eh. Pero dun sa sinabi ko, sabi dun, turuan mo yung tao kung paano mangisda, masusurvive niya, magtatagal siya. Ngayon kasi, laging umaasa na lang. Parang hindi na-aasenso. Yung sa Pilipinas, parang hindi na-aasenso kasi naghihintay na lang lahat sila. Ayuda. Dumarami kasi yung mga namimigay. Eh kung turuan nila kung paano magnegosyo, nga po, maging lagi nating isipin na kailangan huwag tayong umasa, gumalaw din tayo. Nga po, samahan niyo po ako't yumukot manalangin. Panginoon, nandito po kaming lahat. Nagpapasalamat na naman po sa inyo sa mga biyaya, gabay, patnubay sa araw-araw, Panginoon. Sa mga binibigay niyo po sa amin sa araw-araw na tulong, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, nawa po sa mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po pagpalain niyo po lahat ng mga magkakaloob, Panginoon. Nawa rin po, bigyan niyo din po ng pinansyal na tulong yung mga hindi pa kaloob, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan kung paano gumawa at magtrabaho, Panginoon. Nawa po, hinihiling din po namin na biyayaan niyo po ang aming mga trabaho, ang aming mga business, Panginoon. Nawa po, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw. At nawa rin po, ilayo niyo po kami sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Kasama po ng aming mga pamilyang nasa ibang bansa, Panginoon. Kayo pong gumabay at magpatnubay sa kanila, Panginoon. Muli, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo. At binabalik po namin ang pinakamatas na papurit pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa prayer and kakalog po tayo sa Panginoon. Okay, hallelujah. Sige po. Habang kinukuha po yung ating mga offering sa yung 24 ngayon, para mas malinaw po ulit. 24 ngayon, yung madaling araw po niya, 25 yun, di ba mamaya alas 12, halimbawa, 25 na. Yung madaling araw noon, alas 4, dito po tayo sa church. Amen po? Okay lang. Maliwanag pa ba? Baka madilim. 24 ngayon, halimbawa, mag-night. Yung madaling araw niya yon, dito tayo sa church. Mayroon tayong biosikluran, magpuri tayo sa ating pong Panginoon. Amen po. So with that, sige po, palapakan natin ang ating Panginoon. Sige po, salamat po sa ating mga kaloob. Tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Muli, salamat po Panginoon sa ginawa po ninyo sa aming kalagitnaan ngayong
umagang ito sa mensahe na inyo pong pinahayag. Ama, mangyari nawa na maging kayamanan ito ng aming pong mga puso. Salamat po at sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, patuloy po ninyo kaming ingatan ng inyong mapagpalang kamay. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen! God bless everyone! Hallelujah! Hallelujah!